OFW, umuwi para sa mga anak. Dear Servant of God, magandang araw po sa inyo at sa inyo pong programa. Nung makita ko po ang post na inyong invitation about sa counseling and advice, hindi ako nagdalawang isip kaagad na sumulat sa inyo dahil alam ko na isa kayo na gagamitin ni Lord sa aking malaking problema. Itago nyo na lang po ako sa pangalan, Nestor, 42 years old. OFW sa Middle East ng mahigit 10 taon, nung una masaya at buo ang pamilya namin. Padala ako buwan-buwan sa aking pamilya kahit hirap sa trabaho. Pero nitong isang taon nalaman ko na may ibang lalaki ang asawa ko. Parang gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko. Umuwi ako at doon ko nakita kung gaano nakalayo ang loob ng mga anak ko sa akin. Hindi ko sila nakasama ng lumaki. Maliit pa lang sila ay sinikap ko ng makapag-ipon para paglaki nila ay may maganda silang kinabukasan. Kaso sobrang sakit, Servant of God, lalo na ang asawa kong mahal na nagloko. Gusto ko silang bugbogin at ipakulong. Humingi ang asawa ko ng tawad sa akin at sa mga bata. Bigyan ko daw siya ng second chance pero tinapos ko na ang lahat sa amin. Pinili ko na lang ang magpatawad at mag-focus na lang sa mga bata. Nagsimula ako ng maliit na negosyo para hindi na umalis ulit. Pero minsan, naiisip ko kung tama ba ang desisyon ko. Paano ko pa maibabalik ang tiwala at pagmamahal ng mga anak ko? Lalo't ganun ang nangyari sa nanay nila, sana po mapayuhan niyo ako, Servant of God. Maraming salamat, gumagalang Nestor. Salamat sa tiwala, Nestor, at sa karanasan. Muna magbigay inspiration at lesson sa ating mga kababayan. Tama ang desisyon mong unahin ang pamilya mo kaysa pera. Sabi nga ng Biblia sa Joshua 24:15, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kailangan ng desisyon na may pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo mababawi ang mga nakaraang taon, pero maaari mong punuin ang mga darating na araw ng pagmamahal at presensya para sa mga anak mo. Ipakita mo sa mga anak mo na kahit anong bagyo, may tatay silang handang magpatawad at magtaguyod. I-lead mo ang pamilya mo sa pagsisilbi sa Diyos at siya ang magbabalik ng pagmamahalan sa inyong tahanan. Kung alam mo, Nestor, ang the 90-10 principle. Hindi natin kontrol ang ugali o past mistakes ng ibang tao. Gaya na sa asawa mo, hindi natin kontrol kung paano mag-isip ang asawa mo at bakit nagawa niya yon sa kabila. Nagsipag at sakripisyo mo. Isang bagay lang ang tiyak, nagpatawad ka na, malaya ka na, at malaya na rin siya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos, Tria Trees, isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Move forward na kapatid, kalimutan mo na ang nakaraan, ipasa Diyos mo na ang lahat, at hayaan mo ang Diyos ang magpaggaling sa pusong sugatan. Naniniwala ako na ang Diyos din ang bahala mag-comfort sa anak mo at magpagaling. Mahal ka ng Diyos at marami pa siyang gagawin sa buhay mo na himala, kaligtasan at kagalingan. Maraming salamat, God bless.